Ipinagdiwang ng grupong Integrated Filipino-Canadian Nurses Association ang tagumpay ng mga nurse sa Canada ngayong 2024 at sa kanilang gala night Sabado ng gabi kung saan po naging panauwing pandangal ang inyong abang lingkod. Ginawaran po ang ilan nating kababayang nurse at kinilala ang pinagdadaanan ng mga nangangarap maging nurse dito sa Canada. Silipin natin sa report ni Kisha Balatbat. The Filipino IENs are the backbone of the healthcare system of Canada. So without our Filipino nurses, I think we have a shortage of healthcare workers. Selebrasyon ng tagumpay ng mga Filipino nurses sa Canada. Ito ang iniangat sa ika-5 gala night ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association o IFCNA sa Toronto nitong Sabado ng gabi. Karamihan dito ay nakapasa na sa kanilang NCLEX or in preparation para sa kanilang RN registration. So karamihan po dito ay mga registered nurses na, mga registered practical nurses na natulungan ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association. Isang bagay na ipinagmamalaki ng grupo, ang kanilang advokasya para sa mga nurse sa Canada. We build the voice and we became the voice of international educated nurses. We raise awareness about the challenges faced by many international students here in Canada. And we also, the biggest achievement that we got is we get the support and we are getting traction like from the politicians, from all the supporters of international educated nurses. Anila, ilan sa mga hamon na patuloy pang hinaharap ng mga IEN sa Canada ay ang pagkilala ng credentials at kakulangan ng impormasyon sa registration process. Mga dagdag kaalaman at mga seminar or mga activity na pwedeng i-enhance ang kanilang skills at mga knowledge na pwede din pong yung government is to support yung licensing and registration nila because nowadays CNO is very strict and medyo mahirap para sa kanila makapag-register. Ayon sa grupo, nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang miyembro at organisasyon ng gobyerno upang mapabuti ang karanasan ng mga IEN, pero kailangan pa ng dagdag suporta. Bagay na ayon kay Member of Parliament Richie Valdez, patuloy na tinutugunan ng gobyerno. Although foreign credentials is provincial jurisdiction, our government has put forward $270 million to help unlock those opportunities with foreign credentialing. We will continue to work with different levels of government to try and move the needle because it's very important that we're able to help nurses who have the education get the additional experience and education required in Canada to be able to contribute and work here. Malaking bagay daw ang pagdiriwang ng tagumpay ng mga nurse sa bansa para maipakita sa mga nais sumunod na kaya itong gawin ng mga Pilipino. Ang gala night ay isa pong pagtitipon-tipon para nang sa ganun ay mabigyan naman ng pagkilala ang mga achievement, ang mabigyan ng recognition ang ating mga samahan sa nursing practice, ang ating mga samahang mga Pilipino na talaga namang talagang nagsusumikap na maging nurse. At bagamat hindi siya isang nurse, kinilala rin ng grupo ang aming kasamahan sa Omni News Filipino na si Ron Gagalak sa kanyang kontribusyon sa pag-angat ng mga boses ng mga Filipino nurse sa Canada. It is so heartbreaking to see nurses cleaning a floor or washing the dishes in a restaurant when that Filipino has the skill and the experience to help in the congestion of patients in hospitals. And that Filipino nurse who are taking our orders for takeout may be equally or be even better than those who were educated here. Our jobs are decent jobs. They are, and they will always be, but it undermines the skills of our nurses that are wasted. Payo niya, bagamat mahirap ang proseso, huwag sumuko sa pangarap na maging nurse dito sa Canada dahil kaya itong gawin ng lahat ng mga Pilipino na nangangarap. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.